Good day, everyone. I am Muharifa Bandila and I'm the second reporter. So, this is the continuation report ni Mr. Dato Manu. Content of speech. The speech of young children is egocentric in the sense that they talk mainly about themselves, their interests, their families, and their possessions. So, ang pananalita ng maliit na bata ay madalas na inilalarawan bilang egocentric. Nangangahulugan din ito na ang kanilang mga usapan ay kadalasan tungkol sa kanilang sarili, kanilang mga interes, kanilang mga pamilya at sa kanilang mga ari-arian. Parang umiikot na ang mundo sa kanila. Amount of talking. Early childhood is popularly known as the chatterboxes. So, kilala rin sila bilang mga chatterboxes dahil marami silang sinasabi. Ang maagang pagkabata ay isang panahon kung saan ang mga bata ay patuloy na natututo at nagsisiyasat na ginagamit nila ang wika upang ipahayag ang kanilang sarili, upang magtanong at maunawaan ang kanilang mundo. Emotion of early childhood. Emotions are especially intense during early childhood. This is the time of disequilibrium when children are out of focus in the sense that they are easily aroused, the emotional outbursts, and as a result are difficult to live with and guide. So, sa maagang pagkabata, ang mga emotional or emotion ng mga bata ay matindi at maaaring nahihirapan sila kontrolin ang kanilang mga emosyon na humahantong sa madaling pag-trigger ng mga pagsabog ng emosyon. So, ito ay isang panahon ng equilibrium kung saan ang mga bata ay patuloy na natututo kung paano pamahalaan ang kanilang mga damdamin at nangangailangan ng patnubay at suporta mula sa mga matatanda upang ma-navigate ang kanilang mga emosyon at sa isang malusog na paraan. Box 5.3 Factors influencing how much young children talk. Intelligent. The brighter the child, the more quickly speech skills will be mastered and consequently the ability to talk. So, ang talino ay may papel sa kung gaano kabilis matutunan ng mga bata ang mga kasanayan sa pagsasalita at ang kakayahang magsalita. And ang mas matatalinong bata ay may posibilidad na mas mabilis na matuto ng mga kasanayan sa pagsasalita kaysa sa iba. Type of discipline. Children who grow up in homes where discipline tends to be permissive talk more than those whose parents are authoritarian and who believe that children should be seen but not heard. So, ito ay isang uri ng disiplina sa kapaligiran ng tahanan ng isang bata ay maaaring makakapekto sa kanilang pananalita. Ang mga bata sa mga permisibong tahanan ay may posibilidad na magsalita ng higit kaysa sa mga nasa authoritariang tahanan kung saan ang paniniwala ay ang mga bata ay dapat manahimik at masunurin. Ordinal position. Firstborn children are encouraged to talk more than their later-born siblings and their parents have more time to talk to them. So, isa rin to sa ang posisyon sa pamilya ay maaari ring makaapekto sa pag-unlad ng pananalita. Ang mga panganay na anak ay madalas na hinihingkayat na magsalita ng higit kaysa sa kanilang mga nakakabatang kapatid dahil nakakatanggap sila ng mas maraming atensyon at oras mula sa kanilang mga magulang. Family size. Only children are encouraged to talk more than children from large families and their parents have more time to talk to them. So, isa rin ito sa maaari ring makaapekto sa pag-unlad ng pananalita. Ang mga nag-iisang anak ay may posibilidad na magsalita ng higit kaysa sa mga bata mula sa mga malalaking pamilya dahil maaaring mas maraming individual na atensyon at matatanggap nila mula sa kanilang mga magulang. Social economic status. In lower class families activities tend to be less organized than those middle and upper class families.
So, ito ay maaaring magkaroon ng papel sa pagunlad ng pananalita. Ang mga pamilyang may mababang klase ay maaaring magkaroon ng mas kaunting organisadong mga aktibidad ng pamilya kumpara sa mga nasa gitna at matataas na klase na maaaring makaapekto sa mga nakasanayan sa pagsasalita ng mga bata. Racial status. The poor quality of speech and of conversational skills of many young black children may be due in part to the fact that they have grown where the father is absent. So, maaari ring makakapekto sa kalidad ng pananalita ang ilang mga batang itim or the young black ay maaari magkaroon ng mas mababang kalidad ng pananalita at mga kasanayan sa pakikipag-usap dahil sa mga salik tulad ng kawalan ng isang figura ng ama sa sambahayan. Bilingualism, where young children from bilingual homes may talk as much as home as children from monolingual homes. So, ito rin ay maaaring makaapekto sa pag-unlad ng pananalita, kung saan ang mga bata mula sa tahanang bilingual ay nagsasalita ng kasing dami sa bahay tulad ng mga bata mula sa mga tahanang monolingual. Sex rule typing. As early as the preschool year, there are effects of sex rule typing on children's speech. So, ito ay isang type ng papel ng kasarian ay maari ring makapekto sa pag-unlad ng pananalita, kung saan ang mga maagang naimpluwensya ng mga stereotype ng kasarian ay nakakapekto sa kung paano magpapahayag ng mga bata ng kanilang sariling bibig. Common emotional patterns. Young children experience most of the emotions normally experienced by adults. The stimuli that gives rise to them and the ways in which children express this emotion are markedly different. So, ang maliit na bata or the young children ay nakakaranas ng malawak na hanay ng mga emosyon katulad ng mga matatanda. Ngunit ang kanilang mga trigger or ang expression nila ay naiiba. Box 5-4 Common emotion of early childhood. Anger. The most common causes of the anger in young children are conflicts over playthings, the thwarting of wishes, and vigorous attack from other child. So, sa mga trigger nila, yung mga alitan tungkol sa mga laruan, hindi natutugunan ng mga pagnanasa or pansin, at physical na nasasaktan ng ibang bata. Sa expression naman nila is yung mga tantrums nila, pananakit, pagsisigaw, pagtatapon ng mga bagay-bagay. Fear, conditioning, imitation, and memories of unpleasant experiences play important roles in ushering fear, as do stories, pictures, radio and television programs, and movies with frightening elements. So, ang sa trigger nila is yung pagkukunwari o pagkagaya sa mga takot ng iba, mga alaala na hindi kasiyasyang karanasan, natatakot na mga kwento, mga larawan o media. Sa expression naman is yung pag-iyak, pagtatago, pagkapit sa mga tagapangalaga, pag-iwas sa ilang mga sitwasyon. Jealousy. Young children become jealous when they think parental interest and attention are shifting towards someone else in the family, usually a new siblings. So, sa trigger nila is yung pakiramdam na ang atensyon ng mga magulang nila ay lumilipat patungo sa ibang miyembro ng pamilya, lalo na sa isang bagong kapatid. So, sa expression naman nila is yung pag-aarte, pagdemand ng mas maraming atensyon, tapos yung pagtatangkang sirain ang ibang bata. Curiosity. Children are curious about anything new that they see and also about their own bodies and the bodies of others. So,
Sa trigger naman nito is yung anumang bago ang kanilang sariling mga katawan at ang mga katawan ng iba. Sa expression naman is yung pagtatanong, pagsisiyasat, paghawak, at pagmamasid. Envy. Young children often become envious of the abilities of material possession of another child o inggit. So, yung trigger nila is yung nakikita ang ibang bata na may kanais-nais na mga kasanayan o ari-arian. Sa expression naman nila is yung pagnanais ng kung ano ang meron ang ibang bata, paghahambing ng kanilang sarili sa negatibong paraan, pakiramdam ng sama ng loob. Joy. Young children derive joy from such thing as a sense of physical well-being, incongruous situations, sudden of unexpected noises, slight calamities, playing pranks on others, and accomplishing what seems to them to be difficult tasks. So, sa trigger nila is yung physical na kagalingan, hindi inaasahang mga sitwasyon, biglang mag-ingay, or mga minor de edad na mga pagkakamali, paglalaro ng mga kahit ano-anong biro, paggamit ng mga mahirap na gawain. Sa expression naman is yung pagtawa, pagngiti, pagtalon, pagtakbo, pagpapahayag ng kaguluhan. Grief. Young children are saddened by the loss of anything they love or that is important to them, whether it be a person, a pet, or an inanimate object such as a toy. So, ang trigger nila dito is yung pagkawala ng isang bagay o isang taong mahal nila, maging isang tao, alagang hayop, o bagay katulad ng isang laruan. Expression nila is yung pag-iyak, kalungkutan, pagkapit sa isang tagapangalaga, pag-uusap tungkol sa nawawalang bagay o tao. Affection. Young children learn to love the things, people, pets, or object that gives them pleasure. So, pagmamahal. Ang mga trigger nila is nakakaranas ng kasiyahan mula sa mga bagay, tao, alagang hayop o kung anong-anong iba pang bagay. Sa expression naman nila is yung pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng yakap, halik, mga salita ng pagmamahal, pagbabahagi ng mga laruan, panggulgol ng oras sa mga taong mahal nila. Variation in emotional patterns. Many factors influence the intensity and frequency of emotions in early childhood. Emotions are intense at certain age and less so at others. So, ang mga emosyon ay particular na matindi sa isang mga yugto ng pag-unlad. Ito ay dahilan ang maliliit na bata ay patuloy na natututo na kontrolin ang kanilang mga emosyon at ang kanilang mga utak ay mabilis na umunlad. Habang tumatanda ang mga bata, nagkakaroon sila ng mas sopistikadong mga kasanayan sa pagkokontrol ng emosyon na tumutulong sa kanila na pamahalaan ang kanilang mga emosyon sa isang mas balanseng paraan. Socialization in early childhood. One of the important developmental tasks of early childhood is acquiring the preliminary training and experience needed to become a member of a gang in late childhood. So, isa ito sa mga pangunahing gawain sa pag-unlad ng maagang pagkabata ay ang pag-aaral kung paano makipag-ugnayan sa iba at maging isang miyembro ng isang pangkat ng lipunan. So, ang proseso ng sosyalisasyon ay nagsisimula ng maaga, kung saan ang mga bata ay nagpapakita ng interes sa panonood at pagkikipag-ugnayan sa ibang mga bata na kasing edad ng 2 o 3 taon. Patterns of early socialization. Between the age of 2 and 3 years, children show a decided interest in watching other children and they attempt to make social contact with them.
So sa pamamagitan ng edad na 2 at 3, ang mga bata ay nagsisimulang bumuo ng mahahalagang pag-uugali sa lipunan na mahalaga para sa matagumpay na pagsasaayos ng lipunan sa ibang pagkakataon sa buhay. Ang panahong ito ay minarkahan ng lumaking interes sa ibang mga bata, mga pagtatangka na gumagawa ng mga koneksyon sa lipunan, at ang pag-unlad ng mga pangunahing kasanayan sa lipunan. Early forms of behavior in social situations. The most important form of social behavior necessarily for successful social adjustment appear to begin to develop at this time. So, dito rin ay maaaring pagkabata ay isang kritikal na panahon para sa pagbuo ng mahalagang pag-uugali sa lipunan. Ang mga kasanayang natutunan sa panahong ito tulad ng komunikasyon, cooperation, empatiya at paglutas ng alitan ay naglalagay ng pundasyon para sa matagumpay na pagsasaayos ng lipunan sa buong buhay ng isang tao. Companions in early childhood. At all age, companions may be of 3 different kind in early childhood: companion and mainly associate and playmates. So, ang mga kasama ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng lipunan ng isang bata. Sa maagang pagkabata or early childhood, ang mga kasama ay pangunahing mga kasama at mga kaibigan sa paglalaro na nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga bata na matuto tungkol sa makipag-ugnayan sa lipunan, makipag-cooperate at makipagbahagi. Box 5.5 Social and unsocial behavior patterns. Social patterns, imitation, to identify themselves with the group. So, ang layunin nito is upang makilala sa isang grupo at matuto mula sa iba. Halimbawa, ang mga bata ay madalas na ginagaya ang pag-uugali ng kanilang mga kapantay, kapatid o magulang. Ito ang paraan ng kanilang pagkatuto ng mga pamantayan sa lipunan, wika at sa kasanayan. So, ang kahalagan nito ay ang paggaya ay mahalaga para sa pag-aaral at pag-unlad ng lipunan. Tumutulong ito sa mga bata na maunawaan ang mga tungkulin at inaasahan sa lipunan. Rivalry, the desire to excel or outdoor others. So, ang layunin nito ay upang makipagkompetensya or mahigitan ang iba. Madalas sa isang masayang paraan. Halimbawa, ang mga bata ay maaari makipagkompetensya para sa atensyon, mga laruan o mga karapatan sa pagmamayabang. Cooperation, cooperative play are group activities. So, ito ay upang matulungan patungo sa isang karaniwang layunin. Halimbawa, ang mga bata ay maaaring makisali sa kooperatibong paglalaro, pagbuo ng isang kuta ng magkasama-sama o ang paglalaro ng isang laro na may mga ibinahaging panuntunan. So, ang kooperasyon ay tumutulong sa mga bata na matutong magbahagi or makipag-ayos at magtulungan ng mga mahalagang kasanayan para sa pagkakasundo sa lipunan. Sympathy, understanding the feeling and emotion of others. Pakikiramay. So, upang maunawaan or ibahagi ang mga damdamin ng iba kahit na hindi mo nararanasan ang mga damdamin iyon. Halimbawa na lang, ang isang bata ay maaaring makaramdam ng lungkot para sa isang kaibigan na umiiyak. Empathy requires an understanding of the feelings and emotion of others. So, parang same din sila nung sympathy. So, hindi lamang upang maunawaan ang mga emosyon ng iba, kundi upang maramdaman din ang mga emosyong iyon. Halimbawa,
ang isang bata ay maaaring umiyak kasama ng isang kaibigan na nalulungkot. So the empathy is isang mahalagang kasanayan sa lipunan na nagbibigay daan sa mga bata na kumokonekta sa iba or sa isang mas malalim na antas at bumuo ng malakas na relasyon. Social approval draws to a close, peer approval become more important. So, upang humingi ng pagtanggap at pagpapatunay mula sa mga kapantay. Halimbawa na lang ang mga bata ay maaaring subukang maging popular or magkasya sa kanilang mga kaibigan. So, ang pag-aproba sa lipunan ay nagiging mas mahalaga habang tumatanda ang mga bata, habang hinahanap nila ang mga may tatag ang kanilang lugar sa loob ng kanilang mga pangkat ng lipunan. Sharing. Young children discovered from experience with others. So, upang maibahagi ang mga pagkukunan at mga ari-arian sa iba, halimbawa, ang mga bata ay maaring magbahagi ng mga laruan, merienda o kanilang oras sa iba. So, ang sharing or ang pagbabahagi ay isang pangunahing karanasan or kasanayan sa lipunan na nagtataguyod ng pagko-cooperate, kabutihan at pagpapalakas ng mga relasyon. Attachment behavior. As babies discover the satisfaction that comes from warm, close, personal association with others. So, ang layunin nito ay upang humingi ng kalapitan at seguridad mula sa mga tagapangalaga. Halimbawa, ang mga sanggol ay maaaring umiyak kapag nahiwalay sa kanilang mga magulang o humingi ng aliw mula sa kanila. So, ang kahalaga nito ay ang pag-uugali ng pagkakabit ay mahalaga para sa emosyonal at panlipunang pag-unlad ng isang bata. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng seguridad at kaligtasan na nagbibigay daan sa mga bata na galugarin ang mundo ng may kumpiyansa. Unsocial patterns. Negativism. Negativism or resistant to adult authority. So, naglalarawan ito ng isang pagkahilig sa labanan ang autoridad ng matatanda. Madalas na ipinapahayag sa pamamagitan ng pagsuway, katigasan ng ulo at madalas na pagsasabi ng hindi. So, sa edad is umaabot ito sa pagitan ng 2 or 3. Pagkatapos ay unti-unting bumababa habang ang mga bata ay nagkakaroon ng mas maraming kontrol sa sarili at pag-unawa sa mga inaasahan sa lipunan. Aggressive increases between the age of 2 and 4 and then declines. So, pinaglalarawan nito is yung physical o verbal na pag-uugali na naglalayong saktan o takutin ang iba. Ang edad nito is tumataas sa pagitan ng 2 or 4. Pagkatapos ay karaniwang bumababa habang ang mga bata ay natututo ng mas epektibong paraan upang malutas ang mga alitan nila. So, ang maliit na bata ay patuloy na nagkakaroon ng mga kasanayan sa pagkontrol ng emosyon at maaring gumamit ng pananalakay kapag nabigo or nagagalit sila. Ascendant behavior begins around the age of 3 and increases opportunities for social contacts. So, isang pagnanais na nangingibabaw o kontrolin ang iba, madalas na ipinapahayag sa pamamagitan ng pagiging bossy, pagdemand at pag-uugali at mga pagtatangkang ituro ang iba. So, nagsisimula sa paligid ang edad na 3 at tumataas habang ang mga bata ay may mas maraming pagkakataon para sa makipag-ugnayan sa lipunan. Ito ay isang natural na bahagi ng panlipunang pag-unlad ng isang bata habang natututo sila tungkol sa mga dinamika ng kapangyarihan at mga hierarchy sa lipunan. Selfishness. Social horizon are limited mainly to the home
they're often selfish and egocentric. So, isang pagtuon sa sariling mga pangangailangan at pagnanasa na may kaunting pagsasaalang-alang sa mga pangangailangan o damdamin ng iba. Mas karaniwang sa maagang pagkabata, lalo na kapag ang mga panlipunang abot-tanaw ay limitado sa kapaligiran ng tahanan. Ang maliit na bata ay likas na egocentric, nangungulugang nahihirapan silang maunawaan ang mga pananaw maliban sa kanilang sarili. Egocentric, gradually replaced by an interest in and concern for others. So, ang kawalan ng kakayahang makita ang mga bagay mula sa pananaw ng ibang tao, so unti-unting pinapalitan ng interes at pag-aalala sa iba habang tumatanda ang mga bata at nagkakaroon ng empatiya. Ang egocentricity ay isang yugto ng pag-unlad ng dinadaanan ng karamihang sa mga bata. Habang nakikipag-ugnayan sila sa iba at natututo tungkol sa iba't ibang pananaw, nagsisimula silang nauunawaan. Distractiveness, common accompaniment of temper outbursts in young children. So, isang hilig na sirain o basagin ang mga bagay kadalasan nauugnay sa pagngangalit o pagkabigo. Karaniwang sa mga batang maliit, lalo na sa panahon ng matinding emosyon. Maraming maglabas ng pisikal na galit ang mga bata kapag kulang sila sa mga kasanayan sa wika upang maipahayag ng epektibo ang kanilang damdamin. Sex antagonism, boys and girls play together harmoniously. So, ang pahayag na ang mga lalaki at babae ay naglalaro ng magkasama ng maayos ay mali. Maaring may hilig ang mga bata na mas gustong maglaro kasama ang mga taong kapareho ng kanilang kasarian, lalo na sa gitnang pagkabata. Ito ay isang komplikadong issue na naiimpluwensyahan ng mga pamantayan sa lipunan, mga stereotype ng kasarian, at ang pag-unlad ng pagkakakilanlan ng kasarian. Prejudice show a preference of playmates of their own race. Isang kagustuhan para sa mga kaibigang may parehong lahi. Kadalasang nagmumula sa limitadong pagkakalantad sa pagkakaiba-iba at mga pagkakaiba sa kultura. Maaring lumitaw sa maagang pagkabata ngunit hindi kinakailangan nagpapahiwatig ng malalim na paggiling. Natututo ang mga bata tungkol sa mundo ng pamamagitan ng kanilang mga karanasan. Kung sila ay pangunahing nakalantad sa mga taong kapareho ng kanilang lahi, maaari silang magkaroon ng kagustuhan na maglaro kasama ang ibang na mukhang katulad nila. Categories of companions. Associate, people who satisfy an individual's companionship needs by being in the same environment. So, ang mga taong nagbabahagi ng parehong kapaligiran, nagbibigay ng pakiramdam ng pakikisama sa pamamagitan lamang ng kanilang presensya. Halimbawa, mga kaklase, kapitbahay o mga batang pumapasok ng parehong daycare. Maaring hindi sila kinakailangan magkaroon ng malakas na personal na koneksyon o makisali sa malalim na pagkikipag-ugnayan, ngunit ang kanilang presensya ay nag-aambag sa pakiramdam ng pag-aari at ginhawa sa lipunan. Playmates, people with whom individuals engage in pleasurable activities. So, ang mga taong nakikipagbahagi sa mga kasasyang aktibidad ng magkasama na nagbabahagi sa mga nakakatuwang karanasan. Halimbawa, mga batang naglalaro ng mga laro, nagtatayo ng mga kastilo sa buhangin, o nakikibahagi sa mga larong pantasya ng magkasama.
So, ang focus nito ay ibahagi ng kasiyahan at katuwaan na nagtataguyod ng pakiramdam na magkikipagkaibigan at ibinahaging interest. Friends. Friends are not only congenial playmates, but they are also people with whom the individual can communicate. Kaibigan. Isang mas malalim na antas ng pakikisama na nagsasangkot hindi lamang ng ibahaging kasiyan kundi pati na rin ang komunikasyon, tiwala at emosyonal na connection. Halimbawa is mga batang nagkukwentuhan sa isa't isa, nagbabahagi ng mga lihim at sumusuporta sa isa't isa sa emosyonal. So, ang mga pagkakaibigan ay nasasangkot ng isang magkakaugnay na pag-uunawa, magkakasamang paggalang, at isang pakiramdam ng katapatan. Substitute companions. When companionship needs are not met, either because of geographic isolation or because the only children available are of different ages of level of development. So, ang problema nito ay ang pangangailangan ng mga bata sa pagkikisama ay maaaring hindi matugunan dahil sa paghihiwalay ng heograpiya o kakulangan ng mga kapantay ng katulad na edad at antas ng pag-unlad. Ang epekto nito ay maaari itong humantong sa mga pakiramdam ng kalungkutan, paghihiwalay sa lipunan, at kahirapan sa pagbuo ng mga mahalagang kasanayan sa lipunan. Paglikha ng mga nakaplanong playgroup kung saan ang mga bata ng katulad na edad ay maaari makipag-ugnayan at matuto mula sa isa't isa, panghihikayat sa pakikilahok sa mga kaganapan at aktibidad sa komunidad ng nagtataguyod ng pagkikipag-ugnayan sa lipunan. Leaders in early childhood. Leaders are characteristically larger, more intelligent, and slightly older than other members of playgroup. So, ang mga leader ng mga playgroup ay may posibilidad na mas malaki, mas matalino at bahagyang mas matanda kaysa sa kanilang mga kapantay. So, kadalasan silang nagsisimula ng mga aktibidad, ginagabayan ang direksyon ng paglalaro at naimpluwensyahan ang pag-uugali ng ibang mga bata. Ang pamumuo sa paglalaro ay nakakatulong sa mga bata na bumubuo ng mga kasanayan sa lipunan, matuto makipagtulungan at maunawaan ang mga dinamika ng kapangyarihan. Play in early childhood. Early childhood is often called the toy stage because the most play makes use of toys in one form of other. So, ang maagang pagkabata or ang early childhood ay madalas na tinutukoy bilang yugto ng laruan dahil ang paglalaro ay lubos na umaasa sa mga laruan at bagay. Nagbibigay ang mga laruan ng mga pagkakataon para sa mga bata na galugarin ang kanilang pisikal na mundo, manipulahin ang mga bagay at matuto tungkol sa sanhi at epekto. Ang mga laruan ay maaaring mag-udyok ng pagkamalikhain at pantasya na nagbibigay daan sa mga bata na makisali sa mga sa mga larong pantasya at bumuo ng kanilang mga kasanayan sa lipunan. Ang mga laruan na ito ay ang mga laruan ay maaaring gamitin upang turuan ang mga bata tungkol sa mga kulay, hugis, numero at iba pang mga konsepto nito. So, that's all for my report. Thank you.